Ngayon idagdag ko lang para sa isang security guard na naka-temporary off detail. Halimbawa, binigyan ka ng assignment as reliever na security guard. Mapuputol ba nito yung pagtakbo ng 6 months na floating status mo? Kasi 'di ba, yung temporary off detail mo ay hindi dapat lumampas ng 6 months. Ngayon, kapag lumampas, may constructive dismissal na nagawa ang security agency. Ngayon, may mga security agency na para maputol yung pagtakbo ng 6 months na floating status mo, bibigyan ka ng reliever assignment. So, magiging reliever ka for 1 or 2 days. Naputol ba nito yung pagtakbo ng floating status mo na 6 months? Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi yung pagiging reliever mo ng ilang araw ay hindi pumutol doon sa floating status or yung status mo na temporary off detail. So paglampas pa rin ng 6 months at hindi ka pa rin nabigyan ng regular assignment, pwede ka pa rin mag-file ng constructive dismissal. So para po dun sa sender na nagtanong, meron ka ng cause of action ngayon na pwedeng ireklamo mo na ang security agency ng constructive dismissal sa NLRC dahil lumampas na yung allowed na floating status na 6 months lang under the law, okay, under the labor code. At uulitin po natin, para sa mga empleyado na magfa-file ng illegal dismissal, meron po kayong 4 na taon lamang na period to file your cause of action or yung reklamo ninyo or issue ninyo. After 4 years, hindi na po ito i-entertain sa NLRC due to prescription. Prescribed na po yung cause of action ninyo. Okay, so sa case ni sender, na floating status siya August 2024, so naglapse yung 6 months March 2025. Okay, so meron lamang siyang until March 2029 para i-file ang illegal dismissal case. Pagdating ng April 2029, lapse na po, nag-prescribe na yung cause of action, i-dismiss na po yan kapag i-final pa ninyo after March 2029.